Stock Market Weekly Update, where I share my personal opinion and insight of what's happening in the Philippine stock market and all other markets around the world. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So this update is for July 20 to 24. Theme natin for this week, late bargain hunting rescues PSEI amid macro headwinds. Guguluhan na naman sila dun sa Middle East. So commodity check, gold set na siya ngayon around 4K na level. Crude oil, galing mo Donald Trump, so pumipitik-pitik na naman. Gugulo na naman sila doon. Away-away. And then coal, wala pa ring sentiment. Then how about nickel? So nickel medyo nagbabounce. So ba't nagbabounce? The government limiting additional approvals to smelters facing raw material shortages. Ito yung situation nila last year. Mukhang nandun pa rin. Mag-report ng magandang earnings yung mga nickel stock. So, PSCI daw, dip slightly after testing intraday lows early in the week. Ito ata yung headline na si Donald Trump. Additional tariff na naman sa Pilipinas. Then, nag-rebound lang din. Siyempre, dyan pa yung spike ng oil, may ng peso, and then tapos puro politics sa Pilipinas. So, di ba? Magulo. Magulo ang Pilipinas ngayon. 3 major macroeconomic factors define the trading floor this week. Ayan, yung surging oil. Siyempre, masa ng iba na mag-slow down na yung inflation. It looks like hindi, no? Elevated. Lalo na't dumagdag pa to, no? Another record low of peso. Now, if you look at DXY, ito yung US dollar against major currencies. Mahina talaga siya, no? Di ba siya nakapag-recover since last year? However, mas mahina peso. Bakit? May na economic outlook ng Pilipinas. And eto, no? Ito yung headline kanina, I believe. Na nag-react yung iba and then bumalik lang din, di ba? Ayan, nag-end siya flattish. So I'd say PSI is still a little bit resilient, no? Now, ito na yung mga year-to-date performances ng iba't ibang indices na tinatrack ko. PSEI on the green. Nag-correct ng konti. The US market, nag-correct sila ngayon. So, earnings season din nila doon. And I think all eyes on Nvidia. Ngayon ata siya magre-report or bukas. So, pangit yung earnings noon based on analyst expectation. Baka yun na, no? Yun yung poster boy ng AI bubble or AI hype si Nvidia. So, Nasdaq, nag-correct. S&P, nag-correct. Emerging market, nagko-correct. Southeast Asia, malakas. Lumalakas. International, sakto lang, stable. Total world, stable. And my personal dividend retirement portfolio is still, di siya makakalaw dyan. 3%. Underperforming all the indices na nandito for this year to date. Pero outperforming all of them since 2021, including QQQ. So, in-outperform ko na naman siya gawa ng na nag-correct kasi siya, no?
And I believe undervalued yung portfolio ko. So, it's just a matter of time. Mapipitik ulit yan. Okay? So, paano ko alam na undervalued yung portfolio ko? Kino-compute ko yan, no? May Excel sheet ako niyan na nakikita ng mga Patreon members. Now, dun na ako sa mga blue chips and large cap stories. Ayala Land. Crucial yung Q2 nito. Mag-report lang to ng pangit na Q2. I think sell na naman to. Bakit ko nasabi yon? Tulad ng mga nasabi ko ng mga previous videos. Kasi nga, relative to other property stock, nag-trade pa rin siya at a higher multiple. Okay. Converge, active accumulation daw. Tech desk. Hindi nga tech stock yan eh. Internet utility stock to. Majority na kanyang earnings is coming from internet business. So, Converge sa usapan, tatanggalin daw to. So, pag tinanggal siya, di ba? Baka mag-all-time low to. Pag nag-all-time low, namimigyan na to ng dividend eh. Baka dun siya magandang, saluhin, di ba? Kunyari, Converge. Ano ba low na ito? 7.5. Sabihin natin 6, no? So, 0.49 divided by, kunyari, correct siya sa, sige na nga, 7. 7% yield. Parang doon mas magandang, di ba? Sunggaban. Union Bank, solid trading base as digital banking customer acquisition number shows steady margin recovery. So, nagre-report na yung mga bangko. Nauna si BPI, declining earnings. Kanina si PNB. Surprisingly, nag-grow sila and nag-improve pa yung kanilang NPL ratio. So, ito, maganda yung Q1 niya kung masustain niya yon yung performance na gano'n. Baka dun siya pansinin ulit. But so far, di maganda yung sentiment. Picor, syempre, in-speculate na naman to ngayon kasi, pumutok yung or pumitik yung presyo ng crude oil. Baka malaki kitain nila, ganon. Pero ako, sa ngayon, no, di ko muna gagalawin si Petron. I think, sobrang laki ng utang yan. Costco attracted value hunters seeking multi-sector holding firm. Grocery, which is pure gold and liquor, si Keeper. Kumusta si Costco, no? Maganda yung kanyang Q1. We'll see sa Q2. Pinipitik pala to. Baka ito na yon. Dami nagsasabi, undervalued daw yan eh. Number 6, DNL. Heavily tracked by industrial analyst. Wala to. I think mayari to sa nagtaasan yung tawag nun, crude oil. With interest rate hike, no? Laki utang din neto. So, ayan, walang sentiment. Mukhang papunta sa kanyang all-time low. Biglang magaya to kaya no? JGS Petrochemical, no? 7, GSMI. Defensive retail interest. So, GSMI, medyo mas cheaper yung mga produkto nito eh. So, kapag taggipit, yung mga manginom, baka dito sila pumunta. Di ba? And malinis balance sheet nito, meron siya ngayong more than 15, I think 17 billion in cash. So, anong gagawin niya doon, no? So, ayan, medyo nag-bounce. Banda Q1 niya, no? We'll see kung masustain yung momentum. RFM, top institutional staple peak. As lower packaging costs help protect operating margin. RFM, di naman to sikat sa retail investing community dati. I-discuss ko siya dati eh. Hindi eh, liquid yan eh.
So ngayon, nag-rally siya. Sikat na siya sa mga dividend investing community. Ang tanong, may bubuka pa kaya yan? So sa ngayon, medyo nagko-correct. So again, yung mga consumer staple stock, may challenge yan sa Q2. Number 9, APX outperform amid elevated global uncertainty. So nag-stable ngayon yung gold no sa 4K. Mukhang ayaw niyang umangat doon. So gold 4K, nag 4K ang gold December no. So magre-report pa to ng potentially higher earnings second, third, and fourth quarter. After that, baka ano na, doon na siya nag-peak, di ba? Pero normally, ang stock market, forward-looking. So, baka itong valuation na to, naka-factor in na to hanggang maybe third quarter or fourth quarter, di ba? Who knows? Ngayon, kung lumagapak yung gold below 4K, ibang usapan na yon. Well, steady income focus buying as recurring gaming and leisure rental distribution. So, medyo yari din to kasi struggle si Bloom eh. Si Bell kasi, ano to eh, tenant nito. Di ba? Yung tawag doon, City of Dreams. And with a poor tourist arrival ngayon na magre-reflect yun sa nire-report ni Bloom, malamang gano'n din nangyayari sa ano eh, yung mga nasa City of Dreams eh. So, hindi maganda yung kanyang sentiment. Baka eventually hindi magbayad ng renta yung mayon, di ba? Now, doon ako sa mga mid-cap and small cap plus, may headline to ngayon eh. Parang ngayon lang nag-appear. Yung something about Romualdez, ganon, nag-invest daw or may certain investment daw na napunta kay Plus. I think baka i-sell down to sa Monday next week because of that headline. Actually, sinesell down na nga siya rito. Baka may nakatunog na dyan. Yari na naman. Sell. Number 2, SPC gained notable yield seeking interest as localized power generation contract. So, nagmamahal ngayon yung kuryente. Spot market prices ng electricity, malamang nagmamahalan din ngayon. So, baka maganda yung Q2 ng mga power generation companies, no? So, SPC so far nagsa-sideways, no? For the past few months. Tech, watch closely by Technology Swing Desk. Semiconductor export demand ahead of regional supply chain. So, tech, wala pa rin, no? Pero may malaking bumili rito ah. Pero laki ng binaba niya, no? Well, yes, nagrarally siya dyan, pero how about yung mga bumili doon sa Tuktok, no? So, a few years ago, galing lang pala siya ng 50 plus, no? Nag-correct hanggang below 1 peso. So, ano ba nire-report na ito ngayon? Nag-export eh. Parang naka-dollar denominated yung report na ito. Wala, pangit, no? Struggling business. SBS attracted selective value buying as chemical. Wala to. SBS. More on speculative to ngayon. Nire-report ng earnings to pero not that significant. Okay. Heaven, another speculative. LPC, speculative. So, Vita, steady buying from agribusiness trader. Wala, kawawa yung mga gantong business ngayon. Walang suporta sa agriculture sector. So, ayan, di maganda yung sentiment. And si Vita, ano to eh? Minsan, sobrang ganda ng performance and then biglang lalagapak. Napaka-erratic ng performance nito. So, ayan, growing siya rito. Then, biglang pangit na naman. Di ba? Med, Villar Stock. Yung sa, ewan ko, kapatid niya ba to or pinsan?
Medic. Nag-correct. Parang more than 98% na correction yan ah. So, Jerry, ano to no? Arm ni Mega World. Yung tourism property arm ata nila na hindi namimigay ng dividend, no? Mamigay ka kasi para pansinin ka. So, di maganda yung sentiment sa stock. Kumusta ba yung arm nila na yan, no? So, Jerry, growing siya eh. Problema, hindi kasi talaga namimigay ng dividend to eh, no? Namimigay na siya. So, yan yung dividend rate nila divided by 0.6, 1.8%. Ano yan? Mga tan group of companies na lang, mga kuripot mamimigay ng dividend mo yan eh. So, LBC, maintained active logistics. Wala na to. Wala na silbi yung mga gantong. Na-disrupt na sila. Ang dami na nga nila eh. Oh, wala na. Dami na nilang naglalaban-laban dyan. Tapos yung mga, yung mga e-commerce na business, nasa kanila pa yung pricing, power, no? So, wala, no? Not that good. So, global and regional market pulse. Away-away na naman sila doon. Crude oil, pumipitik. And Wall Street, earning season nila doon. So, kapag ganyan, overvalued yung market, malakas mag-react yung mga stock price sa mga, earnings na nire-report. So, ano yan? All eyes on the poster boy of artificial intelligence hype, NVIDIA. So, across Southeast Asia, emerging currencies face collective pressure. Pero malakas ang ano ngayon di ba? Ayan, Southeast Asia. So, forecast for next week. Testing daw ulit yung 6320. Pag nag-62 yung peso, ewan ko na lang. Karoon na ng rotation sa staples and high yield na utility. Kasi defensive, no? Kapag ganyan yung crude oil na hindi wala ano yung direction niya, madaming magpe-play defensive na investor. And number 3, peso. Baka pumunta ng 62 to, no? Another BBM legacy pag ganun. So, ayun lang. And ganun pa rin, no? More on, nag-aantay lang ako ng earnings. Check natin ano yung nangyari sa mga, companies on each sector.